Tingnan natin to. Sino ba ito si Ramil Madriaga na ito? Sino nga ba si Ramil Madriaga na nag-uugnay kay VP Sara sa mga pogo at drug lords? Nakakulong si Madriaga ngayon dahil sa kasong kidnapping na ayon sa kanyang abogado ay panggigipit lamang. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Si Ramil Lagunoy Madriaga, nakilala noon bilang Kuya Ram sa Office of the Vice President, ay dating national convener ng Isip Pilipinas o Inday Sara is my president. Nabatay sa kanyang sinumpaang salaysay, si nooy Mayor Inday Sara ang nag-utos sa kanya para itatag noong 2020 bilang paghahanda sa presidential candidacy ng Mayora. Kung pagbabatayan ng kanyang mga post sa Facebook, madalas niyang makapulong sa mga online meeting noon si Mayor Sara. Batay din sa affidavit, nagtapos siya ng abogasya noong 1995 pero hindi pumasa sa bar exam noong taong din yun. Alam ko kung bakit. Tapos din siya ng Alam ko kung bakit. Mahina ang logic niya. Alam ko kung bakit. Mahina ang logic niya. Ay na yung mga ano niya, salaysay niya sablay. Pero wag kayong easy lang kayo. Easy lang kasi mamaya may sasabihin tayo. Masters in Management kaugnay ng National Security Administration. 1993 pa, nagtrabaho na umano siya sa Economic Intelligence and Investigation Bureau ng Department of Finance. 2001 naman sa National Security Council at sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Napasok din siya sa NBI at sa Revenue and Integrity Protection Service na isang anti-corruption task force ng DUF na nabuo sa bisa ng Executive Order No. 259 noong 2003. Mula 2016 naman ay nagtrabaho siya bilang intel agent ng mga Duterte. Siya rin ang itinuturong leader umano ng Kidnap for Ransom Group na nakapangalan sa kanya. Batay sa mga report, notorious ang grupo ni Madriaga dahil sa pag-torture umano sa mga biktima at pinapadala ang larawan sa kamag-anak para makumbinsing magbayad ng ransom. Dati na siyang nahatulan sa Pasig RTC sa kidnapping taong 1997. Pero binasura ng Supreme Court ang kidnapping for ransom case laban sa kanya at ilang kapwa-akusado. Noong July 2023, inaresto si Madriaga dahil sa bagong kasong kidnapping ng 3 Chinese national. Dahilan kaya siya nakapiit sa BGMP facility sa Camp Bagong Diwa ngayon. Si Attorney Harry Roque ang abogado na Take note po take note po. 2023. Lumabas din po yung kanyang hawak na ganon. Yung July 14, 2023 ay siya po ay nahuli at inimbestigahan siya nung sabi nga nila inimbestigahan ng PNP for certain period of time si Madriaga noon. Pero hindi nila nalaman na aide siya ni VP Sara Duterte. Nagigets ninyo? Siya po daw ay aide. Pero hindi nalaman yon ng PNP. Ang inan yan. Bobo ba PNP para hindi malaman? Siyempre, merong background check yan. Profiling. Alam naman natin ibig sabihin siguro ng profiling. Sa mga hindi yung talagang kinikilala. Paano mo inimbestigahan yan? Kaya nga nila nahuli ng todo-todo. Background check. Tapos, noong time na yon, ni isang beses hindi lumabas sa investigasyon ng PNP na siya po ay aide ni VP Sara Duterte. Antindi, no? Ang lupit. So, magtataka ka talaga. Hindi nakita ng intelligence yan. Hindi man lang alam mo yun? So, kalokohan po. Tuloy natin. Biktima. Ayon sa abogado ni Madriaga, panggigipit lang ito sa kanyang kliyente. Simula lahat ng problema niya na to, nung time na idemanda niya si Attorney Harry Roque, doon na nagsimula problema niya. So, ang feeling niya talaga, nakadagan yung problema sa kanya, pinagtulong-tulungan siya, pinabayaan siya, inabandona. At ang sabi niya, ilalabas kayo nalalaman ko tungkol sa usapin na yan. Gusto ko rin malaman ng taong bayan kung ano talaga yung galawan pagdating sa pera at iba pa mga sensitibong bagay na nandun sa affidavit talaga.
Ang tinutukoy raw ni Attorney Oh, ito, pakinggan natin itong part na to ha, na dininay. Kasi sinabi niya na ano siya, naging isap daw siya, na ano daw siya, napasok daw siya. Oh, ito, pakinggan natin ha. Yung mismong, again, AFP po ito ha. Ha? AFP po ito. Armed Forces of the Philippines Colonel Raymond Dante La Chica is rejecting claims raised by Ramil Lagunoy Madriaga, a detainee who alleges he once worked as a bagman for allies of Vice President Sara Duterte. Madriaga made a series... O yari itong kernel na to, baka si Bakin to. Kasi hindi siya sumasakay sa kwento na mga nasa gobyerno ngayon. of accusations involving campaign operations and funding, all of which remain unverified. Madriaga's statements have sparked public attention, with questions now focused on the credibility of his testimony and the motives behind his claims. Ito pa matindi ha. Okay? Convicted siya noong 1997. Okay? Na-overturn ng SC noong 2003. Ibig sabihin, 2003 sinabi hindi na. Hindi, ibig sabihin, na-overturn ng Supreme Court. Pero sa affidavit niya, naging isap siya noong 2001. Tang-ina naman, sorry ah. Isap yan. Yan ang isa sa pinakamatikas dyan sa AFP. Alam ko yan. Oh, marami tayong kakilala dyan. Nung panahon ni Pangulong Duterte kasi 'di ba yung naimbitahan si Moca, yung opisina niya, which is at that time is Chief of Staff po ko niya sa intelligence, yung national intelligence ng Pilipinas, yung syempre marami na tayong nakilala noon. Mantakin mo, convicted siya nung panahon na pumasok siya sa ISAP. Puta, maniniwala ka doon? Sinong tanga ang mag-a-approve sa'yo sa ISAP? Isa kang convicted, gagawin kang ISAP. Hindi kagaguhan yan. Sabi ko sa inyo, walang sundalo ang papayag sa ganyang klaseng katarantaduhan. Convicted ka ng kidnapping, tapos bigla kang naging opisyal ng AFP. Ibig sabihin, naging membro ka nila. Hindi papayag sila dyan. Paano? Paano yun? Paano nangyari yun? Sige nga, explain. Kaya nga ito, dinideny niya eh. I categorical state that I do not know Mr. Madriga, and I have no personal or professional dealing with him at any time. Any assertion suggesting I was associated with him, recommended by or work with him is a false and and devoid of factual basis. Denied siya. Oh. In an official statement, Colonel La Chica says that he does not know Madriaga and calls the allegations baseless, flatly denying any connection or involvement. He adds that AFP assignments, especially those involving top officials, follow strict security screening and cannot be influenced by private individuals. For investors, what matters most is clear and credible governance, because trust in national security and institutions directly supports the Philippines' economic stability. Kita nyo? Diyan pa lang, sablay na eh. Diyan pa lang. Sa dami-dami pa niya sinablay na sinabi, sinulat, sablay na eh. Yan pa kaya. Diba? I mean, saan ka nakakita? Sabi nga dito, strict compliance, which is totoo naman. Alam mo, ang AFP, as much as they can, they would really be professional. Marami akong kilalang ganyan. Ano sila? Meron silang sinasabi pagdating sa mga sa gobyerno, sa mga politiko. But because they're really professional, ano sila? Yung judgment nila hindi dapat na alam mo yun, na naiimpluwensahan, lalong-lalo na ng mga politiko. So malabo daw yan sinasabi na yan. Kaya nga sabi dito kumpirmado ng abogado, iisang Madriaga. Sabi ng abogado, ang Madriaga nagsulat ng affidavits ay yung ding na aresto noong July 2023. Una, bakit walang ulat na aide siya ni VP? PSG, wala. Intel officer, wala din. Kahit anuman na may bigat. Alam mo yun,
Lahat lang na sinasabi niya, ay naging ganito ko, ay naging ganito ko. Parang yung mga nahuhuli sa kanto. May mga nahuhuli na nagbit ng traffic yung may traffic violation. Pag nahuli, ano ka, pulis ako. Putang ina, pulis ako. Sa ganun pa. Tapos pag binusisi mo, yung pala barangay pulis lang, pulis-pulisan lang. O kaya pulis kang pangkalawakan. Maraming ganyan Pilipino yung nagkiklaim na nagclick-claim. Hindi, opisyal ako. Anong opisyal? Hindi ba ako kilala? Opisyal ako. Opisyal ng ano? Sa Office of the President. Tangino, kakatakot. May sticker pa ng Office of the President. Oh, shit. Maraming ganyan Pinoy, di ba? Mga sasakyan nila. Opisyal ng ano. Anong trabaho mo doon? Hindi deliver ng dyaryo. Sa opisina ng Presidente. So, Office of the President ka nagtatrabaho. Gago! Maraming ganyan, yung sinto-sinto, yung claiming ganito. Tapos ano gagawin? Magpapapicture lang. Picture yung building sa likod, Office of the President. Nandito na ako sa trabaho ko. Putang ina. Yung palang di-deliver na ng dyaryo. Hindi ko naman siya nilalang-lang yun, ha? Pero, isang alam mo yun, isang kalokohan talaga yung ginagawa nito mga to. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa